Nabingkit ko naman ng Meralco. Nakakita ka ba ng isang industriya na walang risk? Bago po kayo nagpasya na gumawa ng kuryente, alam po ninyo may technical risk kayo. Meron kayong non-technical, may technical loss kayo, may non-technical loss. Pero sumulong pa din kayo, recognizing all these risks. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Grabe naman ho yung intro natin na yon. Saldico versus Saldico. Yan ang nga ba sinasabi natin? Noong una, nung panahon ni Tatay Digong, 2021, puring-puri ka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, budol na. Ibang klase talaga tong mama na to. Porket noong panahon ni Tatay Digong, di kayo nakaporma. Ngayon, talagang bumabawi kayo. O, tingnan nyo naman ho yung pagmumukha nitong si Saldico noong 2021 at ngayong 2024. Talagang busog na busog ho itong mama na to ngayong mga panahon na to. Alam nyo mga kababayan, isa lang ho ang ginagawa na yan itong si Congressman Rodante Marcoleta sa mga kinabibiliban ng ating mga kababayan. Talaga hong tinatayuan niya kahit na mga malalaking kumpanya, hindi ho sinisino niyang si Congressman Marcoleta. No? Issue sa kuryente, matagal niya na hong pinaglalaban niya, no? Yung problema natin sa kuryente sa napakataas na singil at sobrang singil ng Meralco sa kanilang mga consumer. Isa ho yan sa papanoorin natin sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Ito ho yung pinaka-latest na hearing ngayon sa House of Representatives na kung saan nakita na naman ho natin na nagsalita itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan sa mga nagpapakulay. Kay Ma'am Esther Michiwake, maraming salamat po. Kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Pag-usapan ho nga muna natin itong si Saldico. Kasi trending na trending pa rin ho itong mga banat ni Saldico noong 2021 at ngayong 2024. Ito ho yung mga banat nitong si Saldico. Nakita ho natin ito kay Sir Evie Hugalbot. Follow nyo ho si Sir Evie. Tigil ang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Wow. Alam niyo saan ako nabilib? Doon sa tuloy-tuloy na pagbabago. Diba? Puring-puri ho niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Saldico? Hinay-hinay ka lang. Huwag kang bira ng bira. Ha? Nakatikim lang kayo ng kapangyarihan. 3 taon na kapangyarihan palang natikman nyo. Daig nyo pa mga Diyos kung umasta dyan sa House of Representatives. Again, pansamantala lang ho kayo dyan. At wag ho kayong mag-alala, pagka naupo na yung mga matitinong hinihintay namin dyan sa pamahalaan, papayat na ho kayo ulit. Mamaya speaking of payat, yung asidre, yung isa sa mga aso nitong si Tambaluslos, mamaya ho papanoorin ho natin yung mga young goons. Ha? Yung kanilang, meron ho silang press con kanina. Ibang klase ho talagang mag-reference yung si asidre. Ha? Panay pagkain. Ha? Ito ngayon ang mga litanya nitong si Saldico. Mamaya ho panoorin natin yan. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Wow, palakpakan naman ho natin. Ibang klase ho itong si no, di ba? Yan ho ang problema diyan sa mga unyango sa politika. Pagka nagpalit na ang timpla ng tubig, pagka binalikan ho natin yung mga dati nilang litanya, bumabaliktad ho sila. Ha? Papanoorin pa ho natin itong mga banat nitong si Senator Joel Villanueva. Ang issue nga ho kasi dito nayari si Sir Banat ba eh. O sige, tirahin na rin ho natin pero wag na lang ho tayo mag-react. Ito ho yung mga isyong ipinupukol. Ito ho yung mga isyong pinupukol sa kanya nitong si Senator Joel Villanueva nung nag-privilege speech siya dyan sa Senado. Ito mga kababayan, ilan lang naman ho yung mga papakanggan natin tapos rekta na ho tayo doon sa iba pang mga issue ngayon sa social media. True or false? Yan, true or false ha, true or false. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. Naku po, pinapakasuhan pala ng Senado ang kumpanya nitong si Boy nakasama sa mga inimbestigahan dyan sa Farmally scandal dyan sa Senado noong panahon nitong si Dick Gordon.
Kaya pala tuloy-tuloy ang pagbabago ng banat mo dyan sa video mo na yan, ha? Ikaw talaga, Saldi ko. Isa lang ho yun sa napakadami. Nagtitrending ho ngayon yan sa YouTube. Hanapin nyo na lang ho yung buong video, no? Binitin ko lang kayo para hanapin nyo ho. Marami ho sa mga kasama natin ang nag-content na nito. Hindi na ho natin uulitin sa inyo. Ito na muna mga kababayan. Etong si Mr. Palengke, grabe naman tong si Tambaluslos. Ayan ho, si Tambaluslos, balik palengke na ho. Galawang Mar Rojas. Sir, yung akala ko ba ngayong Setyembre bababa na ho ang presyo ng bigas? Una, sinabi nyo April bababa na. Tapos March bababa. Tapos April, May. August na ho tayo ngayon, sir. Yan pa, 40 pesos pa rin ho ang pinakamababang presyo ng bigas sa merkado. Yan hong presensya nyo sa mga palengke na ginagawa nyo na yan, hindi ho yan magre-resulta sa pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang gawin nyo ho, punta ho kayo sa House of Representative, timunin nyo ho ng maayos, pagsabihan nyo ho yung mga aso nyo at mga tuta nyo doon, na galing-galingan nila trabaho. Pagpasok sa trabaho, pagbanat kay VP Sara. During trabaho, pagbanat kay VP Sara. Pauwi na lang, pagbanat pa rin kay VP Sara ang inaatupag ng mga aso mo, tamba. Ayus-ayusin lang ho natin, ha. Yung mga young guns mo, pagsabihan mo, huwag silang mag-reference ng puro pagkain. Magbibigay na lang ng analogy itong si pangalan nito? Itong si Asigre, pagkain pa. Hindi naman halatang masibay ang mga alaga mo. Ito mga kababayan. Ngayon naman, nakapag-adjust na ba ang lahat? Anong nangyari sa LRT? Ito, LRT2. Look, passenger of the LRT2 scramble to find alternative transportation method as their operation only runs from Antipolo to Vimapa due to a power supply problem on Wednesday. Balik Pinoy times. Yan. Diba? Yung mga bumabanat sa Duterte, yung mga galit sa mga Duterte, hindi nyo ho naranasan yan. Hindi ho kayo pinahanap ng alternative transport method. Yan. Yan, nung panahon ni Tatay Digong, wala hong mga ganyang klaseng aberya dahil kung sakaling magkaroon ng ganyang klaseng aberya dyan sa LRT2, ay naku po. Talagang merong mayayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kita nyo naman ho mga kababayan, mapatransportasyon, pagka may baha, naku po, yung basura talagang naglulutangan. Diyan ho natin nakikita, doon pa lang sa pinakasimpleng bagay sa kalsada, ika nga nitong si Ma'am Sas Rodando Sasot, makikita na ho natin ang korupsyon at kapalpakan ng isang gobyerno. Paglabas nyo pa lang ho sa kalsada, pati yung panglinis ng kalsada, ikinukurakot ng mga krokodile na to. Diyan pa lang ho, labas lang ho kayo sa bahay nyo. Hindi nyo na ho kailangan manood ng television para malaman nyo na napakarampat ng korupsyon sa administrasyon na to. Labas lang ho kayo sa pamamahay nyo, makita nyo, sobrang kalat ng kalsada. Pagka bumabagyo, naku po, yung basura talagang sumasama dyan sa baha. Ganun ho katindi itong administrasyon na to. Ngayon, unti-unti ho, 3 taon na, lahat ng reformang nahihatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, unti-unti na hong naglalaho. Pati dyan sa transportation, ha? Tandaan ho natin, nung panahon ni Tatay Digong, kung magkaroon man ng aberya dyan, hindi nyo kailangan maghanap ng alternate transportation method. Ayun na nga mga kababayan, masanay na ho kayo, 3 taon pa yan, at kung mamalas-malasin ho tayo, mapanalo ng may Smartmatic ba? Manalo sa eleksyon yan si Tambaluslos, another 6 years. Kasi ganyan ho mga Pilipino, kailangan ho muna nilang maghirap bago ho nila ma-realize na Duterte lang pala ang makakapaghatid ng dekalidad na serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Ito mga kababayan, pakinggan ho, ito muna, pasadaan na rin ho natin to. Ito na nga ba sinasabi natin? Yung ginawa ho kay Vice President, baka sabihin nito mga crocodile na to, isolated lang yung kay VP Sara. Yung ginawa ho kay Vice President Sara Duterte, ginawa din ho yan dyan sa Comelec. Ito ho, itong post dito. Albay Rep Edsel Lagman says, the 12 billion increase in the 2024 national budget allegedly allocated for charter change. Charter change plebiscite has not requested by the Commission on Election.
12 billion pesos. Naalala nyo ho mga kababayan, mabilis ho kasi makalimot mga Pilipino. Yung namimigay ho sila ng tag 200 piso pagka pumirma kayo doon sa People's Initiative. Yun ho mga kababayan, hindi ho nag-request ng pera ang COMELEC, pero biglang meron pumasok na pera. Ngayon pala, ang matindi ho dito, itong mga crocodile na to, pati programa, diyan sa COMELEC, sila na rin ho nag-iisip. Sila na nagbibigay ng budget, sila na nag-iisip, sila pa ho nag-i-implement. Di ba palakpakan ho natin ang mga crocodile dyan sa House of Representatives. Nakakatawa. Ibang klase ho talaga itong mga congressman na to. Ito na ho mga kababayan, si Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Chair, pwede po bang magtanong in connection Yan with ang the pinaka-latest na Congressman hearing kanina dyan sa House of Mr. Chair, Representatives. tama po yung sinasabi ni Congressman. Administrator, pero Congressman Marcoleta. makakatulong po si Mayor Dalipe rito kung tutulong po yung ERC. Kasi po ang ERC, malaki po yung Again, hindi lang ho yan ngayon Hindi lang ho ngayon tinayuan ni Congressman Rodante Marcoleta ang issue natin sa napakataas na presyo ng kuryente at yung mga kabalbalan na ginagawa nitong mga distributor at generator ng kuryente sa ating bansa. Hindi lang ho ngayon yan. Maging nung nagdaang administration, kaso mas malakas lang ho talagang maglabi itong mga malalaking korporasyon na to. Nanagutan niya rin dito eh. Matagal ko na pong sinasabi, kahit na po nung ini-interpellate ko si... Congressman, patapusin po muna and then we will proceed to Hindi the kasi po system interpellation. loss lang po yung sinasabi niya eh. Kaya Sige, baka after po makalimutan natin yun eh. After we recognize the representative of NIA, we will proceed to the representative of ERC. Please continue, sir. Thank you, Mr. Chair. Rekta na ho tayo kay Kong Dante. Ito talagang si Chu. Lagot ka kay Mocha. Ikaw bahala dyan kay Mocha. Kalaban mo si Mocha Uson. Mga kababayan kung makakalaban nitong si Chu, ano pangalan nitong congressman na to, ito nakasalamin na to, si Mocha Uson, siyempre doon na ho tayo kay Mocha Uson. At least kahit pa paano, di ba? Hindi medyo maayos yung uupo dyan sa Distrito 3 ng Luzon ng Maynila. Ito mga kababayan. So, yung aking pong nakikitang problema sa systems loss, yun po ay aming tututukan at sa aming pagtutok sa NEA, gaya po, ulitin ko po ulit, ako'y tiklop tuhod na makikiusap po kay Congressman Dalipe at kay Mayor Jan Dalipe at sa lahat po ng kapulisan dyan po sa Zamboanga City. Sana po alalayan at tulungan ng SAMSELCO para pugsain ang nakawan ng kuryente. Ngayon, doon naman po sa bagay ng collection efficiency. Totoo po yun, ang collection efficiency po ng SAMSELCO ay nasa 91% average lang po. Pero nung tinignan ko po ang kanilang current to current, meaning po, ang ibig sabihin ay buwanan na koleksyon ng kanilang mga konsumidor, nasa 96-97% po. Ang naghumahatak po sa kanila, pababa, ay yung kanilang mga differential billing. Sir, please wrap up your statement. Ano po ba ho itong differential billing? Ito po yung mga billing na nahuli nilang nagnanakaw. At binibigyan nila ng surcharge and penalties na nagkakahalaga in total ng 420 million thereabouts. So dito po, nababatak po pababa ang kanilang collection efficiency. So for the meantime, yun lang po muna, Mr. Chair, ang aking may share, and I would be open and willing to answer any questions and interpellations later. Thank you. Yes, Honorable Rodante Marcoleta, do you have any point that you wish to share to the committee? Salamat po, Mr. Chair. Tama po yung sinasabi niya sa system loss, ngunit si Mayor Dalipe makatutulong lamang po talaga effectively kung tutulungan din siya ng ERC. Yung po kasing non-technical, pangkaraniwan na po yan, ninakaw na kuryente o kaya nagkamali yung accountant, nagkamali yung bookkeeper, lahat na ng pagkakamali. Hindi po dapat bayaran yun ng consumer. Wala pong kinalaman ng consumer doon. Sa akin pong palagay, legitimate risk po yun ng isang nagninegosyo. Hindi dapat ipabalikat sa mamamayan yung isang kawalan ng isang gumagawa ng kuryente na hindi naman niya pinakinabangan.
meron po Correct. tayong isang Supreme Court ruling na lahat po ng expense ng isang distribution company na hindi po pinakinabangan ng isang consumer, wala po kayong karapatan na ipataw sa kanya because that one is unconscionable. So ang ERC po kasi, meron naman siyang mandato na kwentahin mo talaga magkano yung system loss na ipapataw mo. Bakit kasi kailangan maging 14%? Grabe naman. Yun po sana itatanong ko muna, Mr. Chair, considering na talaga pong ang system loss ay isa sa balakid para sa ikabubuhay ng isang electric cooperative. Magagawa lang ni Mayor Dalipe at saka ni Majority Leader Dalipe kung ang ERC na po mismo ang tutulong sa kanila direkla o ang system loss natin, 0 na lang. Kasi hindi po dapat bayaran talaga ng ano yun ng consumer Ano po ang batayan ninyo? Bakit kailangan bayaran ng consumer ang isang bagay na hindi niya pinakinabangan? Kahit ano pong industry ay meron pong risk. These are calculated elements of risk. Dapat po na marirecognize ninyo, maski po insurance company na nag-i-insure ng risk, maski sila may panganib din, may tumitiklop ding insurance companies. Bakit po yung Meralco? Nabingkit ko naman ng Meralco. Nakakita ka ba ng isang industriya na walang risk? Bago po kayo nagpasya na gumawa ng kuryente, alam po ninyo may technical risk kayo. Meron kayong non-technical, may technical loss kayo, may non-technical loss. Pero sumulong pa din kayo, recognizing all these risks as legitimate ones. Pagkatapos pababayad nyo sa consumer, Di ba? Napaka-reasonable hong mag-isip. At talagang yan ang congressman, di ba? Ganyan ho dapat mag-isip ang isang congressman. Ang iniisip po, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi ho yung para sa kapakanan ng mga mayayamang oligarko. Di ba? At hindi nag-iisip para dun sa kanilang mga politika. Yun ho ang problema. Yung mga congressman ho ngayon, iniisip na lang ho nila yung kanilang mga politika. Kagaya niyang si Saldico, yung si Tambaluslos, yung kanilang mga young guns. Hindi ho sila nagsasalita. Itong si palibhasa, mahina sa media itong si Saldico, yung tipong hindi ho siya ganun kagaling magsalita, kailangan ho niyang magbasa every time na meron ho siyang speech, no? Ang ginagawa ho nila dyan sa House of Representatives, yung mga young guns, sila ho umaatake kay BP Sara. Yung mga bata-batang congressman, no? ano lang pong katarungan nun? So, ang congressman? ERC po, Mr. Chair, nasa mandato po nila na kwentahin nila talaga yon. Kung gusto nyo, ayaw nyo ng 0, o kahit siguro 1% na lang muna, maligaya ni si Majority Leader dyan. 1% na lang. Muna, hanggang sa maging 0. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Ayun na nga mga kababayan, isa lang ho yan sa napakaraming laban nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa House of Representatives. Ang kanyang isinasabuhay sa kanyang pagiging congressman araw-araw. Dito naman ho mga kababayan, panoorin ho natin ang ilan sa mga humanga dito kay Congressman Rodante Marcoleta sa ginawa niya kahapon dyan sa budget deliberation dapat sana ng Office of the Vice President. Congressman Marcoleta was so deliberate in his discussion na kung gusto nating tawaging mga honorable tayo dito, respetuhin natin ang mga nakagawiang tradisyon na nagbibigay tayo ng karampatang kortisya doon sa mga hindi natin sakop at nakakataas pa sa atin ang mga opisinang hawak nila. The President, the Vice President. At bigyan natin sila ng karampatang kortisya, not for the person, but for the office that they occupy and the mandate that the people had given them. Attorney Marlon. Yes. I think, unang-una, I would like to commend the clarity of explanation and the reason that was expounded by Congressman Marcoleta. It's very maganda yung pagkasabi niya. Unang-una, we cannot just simply say tradition, pwede ka na. The tradition was a product of years and years of collective experience and courtesy and good governance being practiced Pero gusto ko yung get up mo, attorney, ha? Gusto ko matindi. by Congress towards the President and the Vice President. Yes. That's why, sa araw din na yun, nagkaroon ng hearing on the budget of the President. Wala po si President doon. But they were accorded that
courtesy and the tradition, and the budget of the president, more than 10 billion, was immediately dispatched because of tradition. So we are saying that we should not honor tradition. The thing is that we can let go of tradition if there is a clear and present danger doon sa budget ng Vice President. Kasi the welfare of the people cannot be superseded by mere tradition. Yes. But that tradition has a purpose and has a meaning. No? Kaya nga sabi niya, we cannot be called honorables if the very traditions that we should be respecting, binabaliwala natin. Kasi ganito nangyari. Kung ayaw mo na ng tradition na gayon at gusto mo na titignan ang lahat ng mga budget, ginawa mo yan sa Office of the President. Yeah, kasi patas ka dapat. Patas ka dapat. Correct. At ginawa mo yan noong 2022. 22, 23. O 2023, anak pa ng President yung nagsalita. Diba? And suddenly, you're saying na, tingnan natin ang budget, hindi lang 2025, but noong 2022. It's clearly a political assassination. Yun. It's clearly a matter of political survival. This is not about good housekeeping. So the Kasi target, Attorney Marlon, by the way, tanong ko lang sa iyo direkta, it appears is no longer the budget per se. The target is to assassinate the character and persona of the Vice President. Is to assassinate the political capital of the Vice President. Kasi kung totoong gusto mo about transparency and accountability of the budget, unang-una, are you superseding the functions of the COA? That's number Kasi one. andun naman yung COA. Sinabi nila, nagbigay na kami ng notice of disallowance. Merong process dyan at the Vice President can appeal or actually explain as to why this budget is bakit nagkaroon ng notice of disallowance. No? Wala pa actually finding ng COA. Yes. But they want to have a finding on their own. Meaning to si Attorney Bosantog, mga kababayan, the notice of disallowance is not equal automatic to corruption or finding of or conclusion of corruption. No, even the President itself has a notice of disallowance. Yon. At ang Kongreso nga dapat may mga ang inyong pera na ginagastos na walang klarong budget audit ang expenditures nyo at certification lang ang ginagawa nyo at walang mga resibo, dapat ngayon itigil nyo, mahiya kayo sa balat ng lupa. At ang binabanggit ni Atty. Bosantog, the COA was there. Yes. And COA was telling the entire plenary body na nagde-deliberate ng budget ng Office of the Vice President that the notice of disallowance is appealable. Yes. It's not congruent, automatic to issue of corruption or anomaly. And they're waiting for the submission of report and explanation coming from the Office of the Vice President. And even sa budget niya, pinapa-explain lang naman siya at hindi lang siya. Tama bang kuha ko, Atty. Bosantog, sa binabanggit mo that they want to attack the personal issues against the Vice President so that they will be able to assassinate the political value of the Vice President before the public. Yes, what I can, ito yung nakita lang. Simple lang naman yan eh. Unang-una, tama ka dyan eh. Dalhin ko sa example mo. Unang-una, if you want transparency and accountability to each and every cent na nanggagaling sa tax ng bayan, magsimula kayo dyan sa MOE ng Congress. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, wala kayong confidential funds. But the way you will certify kung paano mo nagastos yan, is simply by certification. Walang resibo. Walang resibo. So, hindi mo alam kung saan napunta yan. Paano pong pinangsugal ni Raul Congressman? Manuel. Ni Raul Manuel. Ni Raul Manuel, no? At ng mga kasabwat. Ang mga kasabwat nila. So, what you simply say, certification, is not sufficient to say that you're actually after the transparency and accountability of budget of the Philippines. Correct. Clearly, ngayon lang ginagawa yan because the political lines have been divided. No? Good point. The Vice President now resigned from the cabinet and started exposing the anomalies of this government. Kaya siya tinitira. We understand that. The Vice President should also be ready for that. No. Kasi you cannot fight this kind of fight na sabi, do not criticize me. You see how the budget now is being weaponized. Yeah, weaponized. In order to character assassinate the Vice President. That is, for me, the bottom line of everything. It's not about budget. Kasi kung it's about budget, we will join the call of the Congress to look at every nook and cranny ng budget ni Vice President and of the Congress and of the President. Yun. At Correct. speaking of the President's budget, Atty. Bosantog, from 2022, Dapat ho ganun talaga kung talagang kakalkalin nila, bubulat-latin nila yung budget ni VP Sara. Wala namang problema. No, wala namang problema. Kaso yung mga pinagtatatanong nila, mismong COA, hindi pa ho nila alam
No, iniintay pa rin yung sagot ni VP Sara. Kung gagawin kay VP Sara yung ginawa nila na yan dyan sa House of Representatives, dapat i-apply din natin kay Marcos Jr. Di lang kay VP Sara at mismo sa kanila. To 2023 hanggang sa 2024 na mga budget, umabot po sa mahigit 10 bilyon ang kanyang confidential fund. So kung bubusisiin mo ito, dapat bubusisiin mo rin saan nagastos yun. At tama pong binabanggit ni Atty. Busantog. The budget hearing and deliberation in the lower house at least right now is being weaponized as a political tool for persecution, political and character assassination para po ito sa paghahanda sa 2025 na midterm elections at sa 2028. At hindi po ito mangyayari kung hindi po ito kinukumpasan ng pinakapinuno ng House of Representatives. Sino po yun? Ang pinsan ni Marcos, si Martin Romualdez. Everything can be put in order, everything can become decent, everything magiging decente ito lahat kung ang pinuno kagaya ni Martin Romualdez, ay magiging decente din ang kanyang kondukta sa mga affairs on the powers and authority na sakop ng Kongreso. Attorney Busantog, you were telling kanina. Ayun na nga mga kababayan, punta ho kayo dyan sa Pilipinas Nating Mahal para mapanood ang buong video na yan. Maraming salamat. Kung di nyo pa ho napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.